Rest day ko ngayon sa trabaho pero papunta ako sa company para sa aming yearly medical. Sumabay na ako niyan sa service bus ng company kasi 25 minutes ang biyahe simula doon papunta sa company namin. At eto nga, nakababa na ako dyan at papunta na ako doon sa building na paggaganapan ng medical. Yang dalawang van na yan na nasa labas ay dyan ginagawa yung x-ray. At eto na nga at papasok na kami doon sa building para magpa-medical. Ang medical nga pala na ito ay provided ng company at libre. Iba pa yung medical na sinasagawa namin sa ospital na provided naman ng aming broker. Pwede naman kami magpa-medical during working hours, binibigyan kami ng 1 hour para magpunta dito. Pero mas pinili ko na magpunta tuwing rest day kasi mahirap din kasi pagka working hour. Hassle kasi sa trabaho lalo kapag maraming gawa. So ito na nga ang first step, chinek yung registration ko, tinignan lang nila yung aking company ID. At nagpunta na ako dito sa next, bali ang sumunod ay ultrasound. Napakabilis lang ng ultrasound, less than 5 minutes lang at eto't binigyan naman ako ng tube para sa ihi. After ko nga makapagbigay ng urine sample ay dito na ako sa sumunod, sa height and weight, eye test, blood pressure at blood test. Ilang taon na akong laging bumabagsak dito sa blood pressure kasi high blood ako. Pero ngayong taon, normal na siya kasi nagtitake na ako ng amlodipine. Yes po, meron na akong maintenance. So eto, nandito na kami, papunta na dyan sa blood test. At ayan nga at binigyan na ako ng 2 tube. Napakabilis lang nilang kumuha ng dugo at in fairness talaga walang kasakit-sakit. Halos hindi ko nga naramdaman. After nga ng blood test, ay dito naman ako pumunta sa physical examination. Hindi ko na nga na-videohan yung doktor. At ang sumunod naman ay yung x-ray. Diyan sa 2 van na yan, gaganapin yung x-ray. Bali doon sa isang van, diyan ka magpapalit ng damit. At doon naman sa kabila, ay doon mismo gagawin yung x-ray. At eto na nga, required kasi magpalit ng damit. Kasi syempre, babae tayo, kailangan walang underwear. In less than 5 minutes, natapos na ako dyan sa x-ray at pumasok na ulit ako dito sa building para sa last test, ang hearing test. In 30 minutes, natapos ko na lahat ang aking medical. Napakabilis talaga ng proseso. At eto nga at meron silang paayuda na 2 tinapay at isang soya milk drink. 7:30 pa nga lang niya ng umaga, napakaganda ng sikat ng araw at maglalakad ako niyan papunta naman sa Pinoy Resto na aking pag-aalmusalan. So ayan nga, kinain ko na yung tinapay na binigay kasi gutom na talaga ako. Yan nga pala yung company namin at saktong nadaanan ko tong mga kaibigan ko na pumasok kagabi ng night shift. So ayan kasi 7:25 kasi yung out namin. Bale 20 minutes akong maglalakad niyan papunta doon sa Pinoy restaurant na aking pagkakainan. Napakaaga pa ng aking paghihintay kasi alas 10 pa yung aking appointment sa ospital. Dito sa Taiwan ay para ka rin lang nasa Pilipinas kasi napakadami ng mga Pilipino. At eto nga, nasaktuhan na labasan at pasukan ng mga empleyado. Napakarami kong nakakasalubog ng mga Pinoy dyan. At sa akin ngang paglalakad ay nadaanan ko tong napakagandang orchids na to kaya naman vinidihon ko. Dito sa lugar ng company namin ay tabi-tabi talagang napakaraming kumpanya kaya napakarami ng mga Pilipino at marami na nga pagkakataon na nakasalubong ko dito yung mga kapitbahay, kaklase ko sa Pilipinas na matagal ko nang hindi nakikita at nakakatuwa talaga na dito pa talaga kami sa Taiwan nagpangita. At after nga ng 20 minutes na paglalakad ay eto at nakarating na ako dito sa kakainan ko. Ito nga pala yung Kambal Pinoy Resto. Karinderya style po ito at Pilipino ang may-ari kaya naman authentic na lutong Pinoy talaga. Marami rin ngang Pinoy kainan dito kaya hindi mo rin talaga mamimiss ang mga lutong Pinoy. At eto nga napili kong ulam, nilagang baka at adobong pusit kasi medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakapag-ulam niyan. Tara, kain po tayo! Naka-fasting po ako ng 8 hours bago nag-medical kaya naman gutom na ako niyan. At dahil nga alas 10 pa ang aking appointment sa ospital ay nag-almusal muna ako dito. Pagkatapos ko mag-almusal ay dumaan muna ako dito sa park at dito muna ako tumambay. Alas 9 pa lang kasi niyan at may 1 oras pa bago ang aking appointment sa ospital. Mga 10 minutes na lakad na lang naman kasi simula dito papuntang ospital. At eto at nag-exercise muna ako ng konti para bumaba yung aking kinain kasi sobra talaga akong nabusog dun sa inalmusal ko. Nagpahangin muna ako diyan ng mga 30 minutes. At eto 9:30 na, nandito na ako sa ospital.
Kapag nga nagpupunta ako dito sa ospital, gusto ko lagi mas maaga ako. Ayoko kasi na nagmamadali. At dahil nga medyo maaga pa, bumaba muna ako dito sa basement ng ospital para bumili nitong cut na prutas. At ang napili ko nga ay yung manggang hinog. Sobrang nabusog kasi talaga ako kanina at parang nauumay ako. Kaya bumili ako niyang manggang hinog para naman makapaghimagas. 55 NT dollar nga pala yung konti na yan or 98 pesos. At nandito na nga ako sa OPD ng ENT. Every 6 months kasi ang aking appointment dito sa doktor na nag-opera sa akin sa aking thyroid gland. Every clinic ay meron ganitong LED na screen at isaswipe mo lang dyan yung iyong health card at kapag ka may lumabas na zero na yan, ibig sabihin confirmed na meron kang appointment today. Fast forward, natapos na yung aking appointment at ayot nakuha ko na nga yung aking gamot. So ngayon ay papunta na ako dito sa food court naman ng ospital. Yes po, food court, hindi basta-basta kantin lang. Napakalaki ng food court dito sa basement ng ospital. Nag-take out na lang ako nitong Taiwanese food para pagkain ko mamaya sa dorm pag nakauwi. So ayan, may pansit, talbos ng kamote, pritong isda, pusit at hash brown. Dumaan na rin ako dito sa paborito kong bilihan ng milk tea, ang Kambay. Once or twice a month na lang ako nagmi-milk tea kasi meron na akong pre-diabetes. Nasa lahi kasi talaga namin ang diabetes kaya naman talagang dapat iwasan. Galit na galit talaga yung lahi namin sa asukal. 65 Taiwan dollar ang milk tea dito or nasa 113 sa pesos. Nung nagbakasyon ako sa Pilipinas ay bumili ako ng milk tea sa mall at na-compare ko talaga na ibang-iba para talaga ang milk tea ng Taiwan. Hanggang dito na lang po muna. Follow my page for more. God bless. Bye!